What's up mga kapadyak? In this video meron tayong i-unbox na package from Winspace. Ito medyo matagal na to dumating pero ngayon lang natin nabigyan ng time na i-unbox. Kasi ito problema to eh. Pinoproblema kung paano ko to mabubuo eh. Pero good problem naman siya. Unbox muna natin. Nung pinadala to ni Winspace, parang 1 week lang o wala pa. Dumating na rin. Tapos nung dineliver sa akin, wala naman akong binayaran. Tax, ganun yung post office, wala na. Kasi sa pagkakaintindi ko, merong ginagamit na sariling logistics si Winspace. Kaya ganun siguro. Tapos as is, ito na yung packaging niya. And kakaiba to eh. Para mabuksan. Galing tayo di ba ng China? Care of Winspace. Para sa product launch nila ng Winspace M6. Ay, baliktad pala ako. Ulit. Yan. Pag ganyan pala dapat. So, ito yung bagong Winspace M6. Bagong release na road bike frame ni Winspace. Grabe talaga pag Winspace. Sa packaging pa lang, alam mo na secure na dadating yung frame kasi maganda yung pagkaka-packaging nila sa mga frames na pinapadala nila. Halos parang ganito rin yung style nung dumating yung G3 sa akin. Gantong-ganto din. Ito yung accessories box. So, nandito sa loob ng accessories box, yung chainstay protector. Didikit lang yun sa chainstay para syempre hindi magagasgas yun pag tumama yung kadena. Yung mga axle andito. Yung takip sa ibabaw ng headset. Kung handlebar na gagamitin mo is hindi siya integrated. Yung karaniwan lang. Ito yung ginagamit na takip. Pero kung integrated naman, nandito na yung takip. Tapos, andito rin yung mechanism para sa seat clamp. Andyan nakasama na dyan. Mga aerospacers andito. Yung kabitan ng Di2 battery andyan din. Tapos, yung sa headset, ito yung bearing. Ito naman yung pinapalit dun sa seat post kung gagamit ka ng carbon railing na saddle. So, may kasama na. Hindi na sila gumagamit ng zip tie. Plastic kasi, siyempre, para makabawas sa plastic. Save the planet, ika nga, di ba? Ano na gamit nila? Velcro straps na lang yung gamit nila. Para siyempre, reusable din. Dito naman sa box na to, andito yung mismong seat post. Ayan. Ito, carbon na to. Tanggalin lang natin yung kanyang pagkakastrap. Ilaw ko na lang. Ito yung fork. Ayan. Mapapansin nyo, mataba yung kanyang fork blade. Tapos, siyempre, aero shape. At yung kanyang kabilang side, sarado na dito. Full carbon, may routing dito para sa fully internal na routing ng cable. Tapos, bilog yung steerer. Nung nag-tour kami sa factory ng Winspace, eto pinatesting to na tapakan eh. Tinapakan to, tumayo dito, hindi siya nasira. Pagpapatunay lang na yung mga gawa ng Winspace is talaga matibay. UCI certified na din, merong nakalagay dito sa ilalim. Ito nga palang kulay na nandito sa atin, ito yung frost white kung tawagin na kulay. So, hindi lang siya basta white, medyo parang meron siyang style na parang nagpo-frost. Kaya frost white. Parang nag-yellow, ganong style. Yung gravel natin, ano na eh, matte white. So, para maiba naman. Pero puti pa din. Kasi wala eh. May kakaibang angas kasi pag puti. Pero marami ring ibang kulay na pwede mapagpilian sa mga Winspace na magaganda din talaga yung pagkaka-paint. Maangas yung mga paint job. Pag nakita mo in actual, saka mo ma-appreciate. So ito, full glossy. Tapos white siya na merong parang silver na line strokes. Tapos yung kanyang mismong logo, Winspace logo dito sa down tube, chrome finish. Pati yung ibang mga nakalagay, may nakalagay lang na M6. Tapos yung frame size nandito, yung UCI sticker dito ni Winspace. Sa ibabaw, Winspace logo, tapos yung logo ng M6. Kasi ito, Milemaster. Ito nga pala yung size medium. Nung bumisita din kami sa Winspace, nung nagpa-test ride sila, medium yung tinesting ko doon na bike. Pag sakay ko, saktong-sakto sa akin yung frame size. Kaya medium tong gagamitin natin ngayon. Dalawa yung battle cage mount. Meron dito sa down tube, meron dito sa seat tube. Siyempre, ito is aero siya. Aero frame to. Kaya ganyan yung shape ng tubing niya. Pero, ang pangako ni Winspace dito, hindi siya yung ganun ka-harsh na aero frame. Pwede rin siya maging endurance frame. So, all-rounder din to kung sakali. Aero endurance. Ganun yung minamarket ni Winspace dito. May logo ni Winspace dyan sa head tube. Tapos yung shape ng head tube nito is patusok. So, mas aerodynamic. Drop yung seat stay. Hub spacing neto, syempre true axle. 142/12 dito sa likod. 100/12 naman sa harap. Ganun naman yung modern standards pagdating sa road disc. Ang maganda lang dito, naka na siya. UDH na RD hanger. So, hindi na mahirap maghanap ng RD hanger kung sakali man na kailangan mo siya mapalitan. Kasi UDH lang napaka-common. Madali lang makabili pag UDH na yung hanger niya. Tapos syempre, flat mount na brake mounting, fully internal, wala nang butas dito, papasok na lang doon sa headset. Yung mga cable mo, lalabas dito sa likod.
And ano na rin to, compatible sa Di2. May provision para makabitan ng FD. Syempre sa road, kailangan naman yon. Pero pwede rin tanggalin kung gusto mo mag 1x. Okay lang din. Tapos yung gamit nito na BB is T47. Yun, mas malaki yung bearing. Tapos threaded pa rin. Pag T47, hindi ka na masyadong makakamba sa paglagitik sa mga problema na usual na na-encounter ng BSA tsaka ng Presby. So T47, yun yung mas okay na gamitin na style ng BB. Pag nakaganin yung frame na gagamitin mo, medyo future-proof ka na pag gaganin. Sinasalat ko yung loob niya, napakakinis eh. Maayos talaga gumawa ng frame si Winspace. Kaya makinis yan, yung loob niyan. Tapos, ina-x-ray pa nila yan para makita kung meron bang imperfection. Pag meron, nire-reject nila yon. Grabe din yung QC tsaka yung testing din sa mga frame ni Winspace pinakita sa amin. Kailangan papasya siya dun sa cycle ng test. Kung hindi, reject yun. Kaya assured din tayo sa kalidad ng mga gawa ni Winspace. Ako, di na ako nangangamba dito. Yung tibay nito, assured na ako dito. Tiwala na ako dito sa Winspace. Kasi nakita ko kung paano ginagawa, kung ano yung mga testing na pinagdadaanan. Nakita ko Hindi rin basta-basta. Ayun yung magiging forma niya pagka nakatayo na, pag nakakabit na yung fork. Yan. So, magiging roadie na tayo. Ito na yung simula ng ating roadie project. Problema na lang dito yung iba pang mga pyesa. Like yung cockpit, yung wheel set, yung group set. Yun na lang. Pero, sana this year, mabuo natin to para makapag-road bike na tayo. Sa tagal ko na nagbabike, nakapag-XC na ako, trail, enduro, downhill, yung mga ganon. Tapos gravel. Road bike na lang talaga yung hindi ko pa napagseseryosohan na subukan na klase ng pagbibisikleta. So, ngayon, dahil dito, masusubukan na natin yon. So, this year, tatry naman natin ngayon na maging roadie. So, ito na yung ating roadie project. Itong Winspace M6. So, abangan nyo na lang yun. Abangan nyo na lang in the future pa kung ano pa yung mga content natin na related sa road bike. Timbangin na lang muna natin yung mga bawat pyesa para magka-idea kayo sa weight netong Winspace M6. So, ito yung mga accessory, yung sa headset, yung bearing, tapos yung cover, yung spacer, yung takip ng sa seat post, tapos yung mechanism para sa seat post, 137. Tapos yung axle, front and rear, 60.7. Ito naman yung seat post, 182 grams, napakagaan. Yung fork naman, 483 grams. Siyempre, uncut pa yung steerer, gagamba yan. Pero magana rin yun. Then, ito ng frame, nakakabit na yung dropout, 1065. Medium size. For more info na lang mga kapadyak, pwede nyo i-visit yung website ni Winspace. Nalalagay ko dyan sa baba. Para makita nyo rin yung full geometry nito, depende sa size. Check nyo na lang doon. And yung price, kaso in USD pa yon. Pero soon, tingin ko may available na din to sa local market natin kasi meron na rin kasing distributor ng Winspace dito sa atin, si CF Cycling Performance. For sure, magkakaroon din ng mga dealers pa. So, mas magiging widely available na yung mga Winspace dito sa atin, sa local market natin. Pero pwede pa rin kayo mag-order direct kay Winspace dun sa online, sa website nila. So, yun mga kapadyak. Kung gusto nyo subaybayan yung pagiging roadie ko, subscribe na kayo para di nyo rin ma-miss yung mga future uploads natin, lalo kung pagbubuoy na to. Comment pala kayo kung meron kayong mga katanungan tungkol sa bike o meron kayong topic na gusto nyong makover natin. Lagay nyo lang dyan sa comment section sa baba. That's it for this video. Ride safe mga kapadyak.